Isang masayang araw po. Kung mapapansin nyo po, ang baboy na ito, yung isa po tenga niya maliit na maliit. Throwback po yan ng lahi nila ng mga wild pig o baboy damo. Yung po talagang mga baboy damo natin, ganun lang po kaliliit ang tenga. Paminsan-minsan po may lalabas na mga throwback na ganyan. Lumalabas po yung recessive genes na nakatago sa kanilang lahi. Ito po ang ating mga dumalaga. 16 po ang mga ito. Yung mga nauna pong nakastahan, ang kumasta po ay yung ating QB Cross Berkshire na batik. Tapos po, itinawid ko na nga muna yung QB Cross Berkshire dun sa likod para po yung second breeding pen at expansion pen expansion at original area natin ang makastahan ng ating dalawang QB Cross Berkshire muna. Ang nandito po ngayon ay yung ating Pampanga Native Cross Quezon Black. Total po, ang mga ito ay meron ng sa tingin ko ay minimum na 30% po na hybrid line. Gawa ng si Mario po ay mistisong durok at yung mga inahin naman po natin ay may kaunti ng upgrade din ng Berkshire. Kaya dito ko po muna ilinagay yung ating Pampanga Native Cross QB at malalaki naman po itong ating mga palahi na dito sa Dumalaga Pen. Yan po, naglilinis ng paliguan. Kaya yan, mapapansin nyo rin po, ito namang isa nating dumalagang ito, medyo maigsi po ang uso. So, trait naman po yon ng Berkshire. Ito po ang pinakaunang nakastahan. So, June, expect ko na pong aanak ang baboy na yan. At expect ko rin po na maraming batik o may puti pa sa kanyang mga iaanak. Gawa po ng pareho silang batik nung barako. Pagkatawid po dito ng barako ay nagpakasta yung dumalagang yon. So yan po, medyo naglundo ang ating shading net kasi po nag-ulan. So ayusin po namin yan para mabatak ng kaunti. Yan, dahil naglinis po, nagpalit ng patubigan. Yan, malamig ang pwesto nila ngayon, gawa po ng may shading net tayong kasama. Ito po yung bulugan natin na QB Cross Pampanga Native. Sarili pong produce ito dito sa 4A Animal Farm. Yan po siya. Siya ang ating bulugan ngayon dito sa mga dumalaga. May naglalandi po siguro dito sa mga ating ikakal na inahin. Kaya nalapit yung ating bulugan. Ito po yung ating mga inahin na mahina ng mag-alaga. Meron pong umaanak ng marami nga, pero dadalwa ang nabubuhay o meron man pong walang nabuhay. Kaya po ikakal out na natin sila. Dahil po ang barako natin ay nakatali lang na pwede nilang lapitan at anytime. Hiniwalay po namin sila ng kulungan. So ginamit muna naming temporaring kulungan itong area natin na original ng consolidated pen. Gawa po ng hindi na nga natin gustong masampahan pa sila ni Mario para po pag ibinenta natin o i-out natin at pag nagkatay po ay hindi naman buntis ang ating mga inahin. So 7 po ang mga ito, 6 na lang ngayon, kinatay na po namin yung isa. So ayan po, nagpapalaki pa ng mga biik yung iba, kaya hindi pa po namin kinakatay lahat. So, dito po muna sila.
habang hahanap tayo ng buyer, or kung sakali nga po ay magsusubok ako manggawa ng tosino at longganisa at tapa gamit ang ating mga called na inahin. Kaya maluwag na maluwag po sila rito at aanim lang po sila dito sa buong area. Maayos naman po yung silungan dun sa kabila. At dito nga po sa side ito naman ay maraming puno ng akasya na siya nilang masisilungan. So yan po ang ating mga called sows na paalis na. At dito naman po sa katabi nila ay ang ating mga dumalaga na bagong panimula po para sa pagpapalahi natin dito sa 4A Animal Farm. Ang mga ito po karamihan ay may 25% ng dugo ng durok. Gawa po ng si Mario nga ay mistisyong durok. At may kaunti na rin pong Berkshire line. Gawa ng yung ating mga inahin naman po ay may siguro po ay anywhere from 7 to 12% na Berkshire naman po. Kaya sa estimate ko po, hindi lalayo sa 30% ang ating hybrid line na sa mga dumalagang ito. Kaya po kita nyo, malalaki ang ating mga bagong dumalaga at lalaki pa po ang mga yan dahil karamihan po sa mga ito ay mga 9 to 10 months old. Yung pinakamatanda po siguro dito ay mga 11 months old. Naghintay po kami ng mag 8 months sila bago namin isama ang bulugan dito para makastahan na nga po sila. At yung expect po natin ay June, July, aanak po lahat ang ating mga dumalaga dito. So nakapagpakain na po sa ating mga palakihin naman, silipin natin kung gaano kalinis ang kanilang mga pakainan. So ito naman po ang ating mga palakihin. Yan pong mga nasa kulungan na yan. May 18 na galing sa consolidated pen at the rest po ay galing sa Sampaloc. Ito naman pong kulungan na ito, ang ating third breeding pen. Galing po lahat ito sa third growing pen. Galing po lahat ang baboy dito sa likod sa ating second breeding pen. Ganun din po dito sa ating second growing pen. Galing din po lahat sa likod. At dito po sa ating first growing, magkahalo na naman po. Galing po sa consolidated at galing sa second breeding pen ang mga laman. Ito naman po ang ating mga siniguelas. Nagbubunga na rin. Kasi po sa tag-araw bubunga yan, malalagas ang dahon. Paglabas po ng dahon, kasabay na ang bulaklak. At gantong panahon nga po ay nahihinog na ang mga siniguelas. So added po yan sa pagkain ng ating mga alaga. Hindi po masyadong nangangain ng siniguelas ang ating mga kasama sa farm. So ito po yung ating 62 heads. Dito naman po sa unahan, yung pinakabata, yung ating 51 heads. Ito pong third winning growing ay dati po ay 50 heads ang laman. Nakabawas na pa tayo ng ilang na-deliver kay ka-farmer. So 30 plus na lang po malamang ang lamang ng kulungan na ito.
mababawasan po uli ng Huwebes at nagpapadeliver uli si ka-farmer ng Huwebes. Tapos po next week uli, at baka pagkatapos po nun ay hinto tayo ng 1 o 2 linggo para makapagpalaki pa ng ating mga alaga. So full feeding na po tayo sa ating mga alaga, lalo na po yung unang bigay ng umaga at yung bigay ng hapon. Yung pamerienda po sa tanghali, kadalasan ay kalahati lang ang ibinibigay namin sa ibibigay ng hapon at ng umaga. Pero pag ganito pong hahaplitin natin ang paglaki, kasi po sa tanghali, sa pamerienda, ayan, nabibilad. Pero malinis pa rin naman po yung pakainan, may kaunting tira. Pag sinuma mo po, wala nang isang timba yung iwang pagkain dito sa third pen, ay sa second pen, at dito po sa third pen ay mga kalahating timba siguro. So ang isa pong gagawin ko nito, meron naman tayong mga aluminum throw feeder. Iipunin ko po muna yon para makapagbigay tayo dito sa area na may silong. Dati po kasi, nung ang kulungan lang natin ay yung pinaglalagyan ng mga galing sa Sampaloc, at may silong po yung lugar na yan nun. May malaking mahogany dyan na namatay na lang dahil binalatan po ng mga baboy yung bark ng puno. 4 times a day po kami nagpapakain. Pag naubos yung pagkain, bigay uli kami. At dahil nakasilong po yung pagkain at hindi naman nag-iinit, malakas pong kumain yung mga alaga natin at mabilis silang lumaki. So yan po ang aking sharing for today. Marami pong salamat sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.